hilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Mga oil tanker exempted na sa truck ban para matiyak na hindi kukulangin sa oil supply ang Metro Manila habang kinukumpuni ang tumatagas na pipeline ng FPIC. Justice Secretary Laila De Lima umapela sa liderato ng Apo Fraternity na isuko na ang dalawa pa nilang kabrad na suspect din daw sa pagsabog sa huling araw ng bar exams. Vice Mayor ng Labangan Zamboanga del Sur sugatan sa ambush sa Maynila. Sa Halloween party ni Manny Pacquiao sa LA, sino kaya ang nakasungkit ng $2,000 na premyo para sa Best in Costume? Chris Aquino, ano kaya ang masasabi sa pagkakalate ng kanyang kuyang si Pangulong Noynoy sa kaibigang stylist na si Liz Uy? At Belen, treasure box, damit, hawla at iba pang iskulturang gawa sa tsokolate naka-display sa isang exhibit sa Paris, France. Exempted muna sa truck ban ang mga fuel tanker sa mga susunod na araw. Yan po ay para masigurong hindi kakapusin ang oil supply sa Metro Manila habang sarado ang tumatagas na pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. At live mula sa Maynila, saksi si James Velasquez. James. Igan at Vicky, mas mahabang oras na nga makakabiyahe sa mga pangunahing kalsada sa Maynila ang mga oil tanker. Kasunod yan ng pagkaka-exempt nila sa truck ban para daw masiguro na di kukulangin sa supply na produktong petrolyo ang Kamaynilaan habang kinukumpanya tumagas sa pipeline ng FPIC. Pasado alas 7 ng gabi nang makuna namin ang fuel tanker na ito na papasok sa Pandacan Oil Depot sa Maynila. Kung dati bawal ang mga tanker bumiyahe kapag rush hour, ngayon makakabiyahe na sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga sa susunod na araw. Pinahintulutan na kasi ng MMDA na i-exempt muna ang mga fuel tanker para di maantala ang paghahatid ng mga produktong petrolyo sa Kamaynilaan. Mahigit 50% ng refined fuel requirements sa Metro Manila idinadaan sa tumatagas sa pipeline mula Batangas. Kaya naman panawagan ng MMDA sa mga motorista makakasabay sa kalsada ang mga naglalakihang tanker, konting lamig ng ulo. Posible raw kasing magsikip ang mga pangunahing kalsada dahil hanggang 200 truck ang hininga ng exemption ng mga oil company na Shell at Chevron. Sa isang statement, sinabi ng Chevron na kumikilos na sila para matiyak na hindi magkakaubusan ng fuel supply sakali magtagal pa ang shutdown ng pipeline. Ayon naman sa tagapagsalita ng Shell na si Bobby Canapi, direkta magde-deliver ang mga tanker sa kanilang mga refueling station dito sa Metro Manila. Pagpapanatag naman ng DOE, may supply pa rin daw ng produktong petrolyo ang Metro Manila hanggang ngayong weekend. Gayunman, may mga contingency measure na raw sila. Bukod sa paggamit ng mga fuel tanker, gagamitin din daw mga barge para ibiyahe rito ang mga produkto. Pinag-aaralan din ng DOE ang paggamit ng tinatawag na black pipe mula Batangas hanggang Sucat na ginagamit para naman sa bunker fuel ng mga power plants. Bukod dyan, may isa pang alternatibong sinisilip ang kagawaran. We're also looking at the other oil companies who are not dependent, who never use this pipeline to be able to what we refer to as step up or to increase their ability to bring fuel to Metro Manila. Bigay isang linggo nga magiging epektibo itong truck ban exemption pero maaari pa raw itong palawigin hanggat hindi pa nakukumpuni yung taga sa pipeline ng FPIC. Live mula sa Metro Manila, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Pinag-aaralan na ng mga taga West Tower Condominium na maghain ng class suit laban sa FPIC dahil sa perwisyong dulot ng tagas sa kanilang kalusugan. Handa naman daw makipagdialogo ang FPIC sa mga residente. Saksi si Pia Arcangel. Nitong nakaraang linggo lang, kinumpirma na ng First Philippine Industrial Corporation o FPIC na sa kanilang tubo nang galing ang pagtagas na inirereklamo ng mga residente ng Barangay Bangkal sa Makati. Dahil dyan, balak maghain ng class suit ng mga residente ng West Tower Condominium laban sa FPIC. Ayon sa kanilang abogadong si Attorney Lorna Kapunan, perwisyo raw ang dala ng tagas sa kalusugan at kaligtasan ng mga residente. Sagot naman ng FPIC, handa raw sila makipag-usap sa mga residente ng West Tower Condominium. Sa ngayon, tutok daw sila sa paghahanap ng pinagmulan ng tagas. It's a difficult area to work in, remember, they'll have to do some clamping and some welding in a
a confined space, and probably there might be fumes, so they will be very deliberate in their actions here. Dahil sa ibabang bahagi ng tubo sa May Osmeña Highway nakita ang pagtagas, tingin ng FPIC na sa mas mataas na bahagi ng tubo ang mismong butas o crack na pinagmumula nito. Kaya inumpisahan ang paghahanap sa ilalim ng Magallanes Interchange. 2 metro ang lawak ng butas na ginawa ng FPIC dito sa may paanan ng Magallanes Flyover at umaasa sila na dito na nila mahahanap yung butas kung saan tumatagas ang langis sa kanilang pipeline. Iniiwasan nila ang foundation ng tulay para hindi delikado. Pero ang problema, kung hindi nila dito matatagpuan ang butas ng pipeline, kailangan na nilang maghukay dito naman sa ilalim ng mismong tulay. Mas mahirap ito dahil mahigit 100 metro ang haba ng tulay. Mahigit 3 dekada na mula nang itayo ang Magallanes Interchange at noon pa lang may alinlangan na raw ang FPIC sa pagtatayo ng flyover sa ibabaw ng kanilang pipeline. Bukod sa mabigat ang mismong flyover, daanan din ito ng mabibigat na sasakyan. Gayunman, hindi parang malinaw sa ngayon kung ano talaga ang sanhi ng pagkasira ng pipeline. Sa tingin namin, yung pipeline, kung na binabalutan ng concrete casing, ay nasa ilalim mismo ng footing nitong retaining wall, na kung nadidiin siya, nalalagyan ng stress, siguro makakapagsabi lamang din yung mga civil engineers o structural engineers. Ayon sa UP National Institute of Geological Sciences na siyang nakakita sa tagas sa tubo, posibleng 3 linggo pa raw ang abutin bago muling mabuksan ang fuel pipeline. Ang dami mong gagawin bago mo maabot yung pipeline. Tatasasin mo yung overpass parts noon. You have to shore it up. And then you have to reach the sarcophagus that entombs the pipeline. At habang di pa nahahanap ang sira, pinag-aaralan na ng FPIC ang paglalagay ng bypass o yung pagre-relocate ng pipeline mula Magallanes papunta sa bahagi ng Nichols. Ako si Pia Arcangel, ang inyong saksi. At sa ibang balita, nanawagan si Justice Secretary Laila De Lima sa pamunuan ng Apo Fraternity na makipagtulungan sa NBI para mapasuko ang 2 umano nilang kabrad na suspect sa pagsabog sa huling araw ng bar exams. Pero sagot ng liderato ng Apo, pangalanan muna ng kalihim ang 2 suspect. Saksi si Teresa Andrada. Kabrad ng primary suspect na si Anthony Nepomuceno sa Alpha Phi Omega o Apo Fraternity ang 2 pang suspect na pinaghahanap ngayon ng NBI kaugnay sa bar exam blast. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, natukoy na raw ng NBI ang kanilang pagkakakilanlan pero tumanggi muna siyang pangalanan ng mga ito. Sa halip, umapela ang kalihim sa liderato ng Apo Fraternity na makipagtulungan na sa NBI para mahanap at mapasuko na ang 2 pang suspect. They have a commitment that they will cooperate, and that I think the statement was, I just do not know who gave that statement, who made that statement, that kung identify nyo na yung 2 pa at Apo rin sila, then isusurrender din namin sila. Noong nakaraang linggo, inilabas ng NBI ang artist sketch ng isa sa mga suspect. May taas na 5'7" hanggang 5'9" at malaki ang pangangatawan. Ang lalaking ito raw ang nanutok ng baril sa isang saksi nang masuko si Nepomuceno matapos itong makitang naghagis daw ng granada. Ang isa namang suspect kasamang nagtakas umano kay Nepomuceno. Wala pang artist sketch sa ngayon ng NBI sa suspect na ito. Hiniling naman ng kabrad ni Nepomuceno na si dating Justice Secretary Silvestre Bello sa kalihim na isiwalat na ang pangalan ng 2 suspect. Unless i-identify, hindi namin alam kung sino hanapin namin sa mga branch namin. Unlike yung si Esther Nepomuceno. Sabi naman ni De Lima, nakatakdang makipagkita anumang araw ang mga opisyal ng NBI sa liderato ng Apo para isiwalat ang pagkakakilanlan ng 2 suspect. Posible raw maharap sa reklamong conspiracy o accomplice sa krimen ang 2 suspect. Sabi ni De Lima, pwede rin daw silang makasuhan bilang co-principal accused kung mapapatunayang kasama sila sa pagplano ng pagpapasabog. Ayon pa sa kalihim, mas lumalakas naman posibilidad na frat war ang motibo sa krimen. Well, if you have such a scenario, or if you have such a situation where at least 3 members of the same frat are being implicated, so what does it show to you? Teresa Andrada, ang inyong saksi.